Ilang barangay sa Gimba binaha dahil sa pag-apaw ng sapa, dulot ng habagat at bagyong Karina. May mga malalaking ilog sa Nueva Ecija, puno na ng tubig. Ilang barangay sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, ang binaha dahil sa pag-apaw ng mga sapa, dulot ng typhoon na lang pala ito. Dulot ng Typhoon Karina at ng habagat. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan simula kahapon, pumasok ang tubig sa ilang parte ng mga barangay ng Tampak 1, Barangay Nagpandayan, Barangay Bulakid at Barangay Cardinal. Sa Barangay Cardinal, may mga report din tayong natanggap na may mga palayan na nalubog sa tubig dahil ang tubig na mula sa sapa at mga fish pond na dumadaloy sa mga kalsada ay doon na dumidiretso sa kanilang palayan. May ulat din ng baha sa Barangay Galvan dahil umano sa kakulangan sa drainage at may report din ng baha sa Barangay Katimon, partikular sa elementary school dito. Nakatanggap din tayo ng report na lumalalim na ang tubig sa ilog sa Barangay Santa Lucia. May ilan ding mga palayan na nalubog na rin sa tubig sa Barangay Balingog West at Balingog East. Sa situational report naman ng Gimba Disaster Risk Reduction Management Office as of 10 a.m. kaninang umaga, katamtamang ulan na lamang ang nararanasan sa munisipalidad. May minor flooding ngunit above normal na ang mga ilog at mga creek. Nananatiling passable naman ang mga daan sa lahat ng klase ng behikulo at walang nai-report na malawakang power at communication interruption. Naka-standby ang mga rescue teams at equipments, gayon din ang relief goods para sa mga mangangailangan nito. Sa report, nagkaroon din ng road clearing operation sa highway sa Barangay Cabarwan kaninang alas 4 ng madaling araw dahil sa natumbang puno ng kamatsili. Sa utos ng Office of the Executive Secretary sa Malacanang kasama ang lalawigan ng Nueva Ecija sa mga suspended ang klase sa lahat ng antas, pribado man o pampubliko. At wala ring pasok sa mga government offices ngayong araw, July 25, habang ang pasok sa mga pribadong negosyo at tanggapan ay magdedepende sa kani-kanilang management. Samantala, ilang malalaking ilog sa lalawigan ng Nueva Ecija ang nakitaan ng paglalim at pagkapuno dahil pa rin sa bagyo. Kabilang dito ang Colonel River sa Calabasa, Gabaldon, Cabo Bridge, Vergara Bridge at Valdefuente Bridge sa Cabanatuan, Sapang Buho Bridge mula Palayan City hanggang na tumatakbo mula Palayan City hanggang Bungabon, Singalat Natividad Bridge sa General Natividad at Palayan City, ang Santa Rosa Bridge at Labi River sa Bungabon. Magbigay rin tayo ng status, no, yung Atate Dam dito sa General Natividad. General Tinio, ako sana. Ang current water level nito ay 3.68 meters, pero ang spilling level ay 3 meters lamang. So open na yung gate nito sa luwang na 3.15 centimeters. Ayan. So, ayon yan sa NIA Opris Division. Mga kailugan natin, puno na rin, di ba? Ilog Baliwag, yun dito sa Cabanatuan One River. Oo. Kaya pag nagtagal level na nga, yung mga ilog na yan. Pagka nagtagal-tagal pa, yung pag-uulan. Kasi sa Sabado pa lalabas si Karina sa atin. Kaya, Biyernes na bukas, Huwebes po ngayon, kung mag-uulan kagabi kasi talaga malakas yung ulan non-stop kasi walang tigil, hindi rin ako masyadong nakatulog kaninang maga malakas din. Parang ngayon nata nakatigil, ano? Meron pa rin, bahagya, pero lumalakas pa rin. Pabugso-bugso lakas. Meron din palang tulay sa CDRRMO Gapan City. Mula sa CDRRMO Gapan City, yung tulay dyan sa Gapan ay Gapan River. Napupuno din yun. Halos puno. No? Halos umaabot na rin sa mismong tulay. Sa ilalim ng tulay. Kanina pa to, pagka ganon, alam mo, ang naapektuhan dyan yung
mga tanim nila sa ilalim ng tulay. Kasi may mga nagtatanim dyan yung ganun. Kaya yan yung isa sa mga laging, pagka ganyang nagbabagyo, sa kaagad, nag-evacuate yung mga tao doon, nagpupunta sa ibabaw ng tulay. Tapos, maya-maya lang, andyan ay tugon ng munisipyo ng Gapan o Gapan City Hall. Oo, nakita ko nga, umiikot siya si na, Madam umiikot. Joy. Lawan siya nung lawan siya ng kalsada ng Gaban. Yung Kong Emeng. Si Kong Emeng. Ay, hindi ko pa binisita yung kanyang... may ikot-ikot na rin ba? Malamang, umiikot din yun. Alam mo naman yun, mahilig maligo sa ulan. Kong Emeng. Sige, try nga natin. Tingnan nga natin yung mga umiikot ng mga Ayan, hanapin nga natin. Mayor at saka governor at saka congressman. Na umiikot na ba sila? Wala siya, walang update sa kanyang Facebook. Nako. So, ang doon sa si Joy Pascual. Si Mayor Joy Pascual ang umiikot, mayor. Si Mayor Doc Lito ba nakaikot na? O nagpahayag pa lang ng kanyang statement na na siya ay tawag dito, naka-monitor sa anumang sitwasyon. Meron daw nag-report sa atin nag-message na may pasok pa daw ang OSCO. Suspended na dapat ang klase sa public and private sino ba ang nag-decision ng kasama private? Kasama ang private. Malacanang. Ang hindi lang kasama sa private ay yung mga business at yung mga private na tanggapan. Teka, may pasok na ba doon? Nagsimula na ba sila ng klase? Malamang meron kasi may nag-report nga sa atin. Baka daw, bakit daw may pasok pa sa OSCO? Ganun ba? Oo. Dapat walang pasok na kasi naglabas ng Office of the Executive Secretary. Kung may klase na sila may nag-message nga sa atin na may pumapasok. Kaya nga, confirm natin. Para sige, iko-kumpirma nga rin natin yan, pero sabi natin, supposedly dapat nga wala. Kasi ito, yung anunsyo, simula kahapon pa to na in view of the continuous rainfall, basahin lang natin brought about by the southwest monsoon and Typhoon Carina, and to aid in the rescue, recovery, relief, and rehabilitation efforts of the government and the private sector, work in government offices and classes at all levels in Region 3, 4A, and National Capital Region are hereby suspended on July 25, 2024. NCR at kasama ang... Region 3, oo. Ayan, so, however... kasi nakalagay dito, the suspension of work for private companies and offices is left to the discretion of their respective heads. So, sila ang magdedesisyon. Okay. Considered hindi ba as private companies ang naman. So, ito, meron parang loophole dito. Kasi kahapon, si acting governor Anthony Umali, doon sa kanyang executive pa rin pala siya order, hanggang ngayon, doon sa kanyang executive order 10, pati private, all levels ay suspended simula alas 12. Yung klase. So, ito simula kahapon ng alas 12 ng tanghali hanggang buong araw lang ng July 24. Walang 25 sinabi na tayo na ngayon. Oo nga. So, ito, so kahapon, both public and private, all levels, classes face-to-face ay suspended. Ngayon, yung executive order ay yung order of the executive secretary. Walang specific dun sa taas, classes, work in government offices and classes at all levels. So, hindi specific na public and private. So, medyo may loophole doon. Siguro, kausapin na lang din yung management ng OLSCO para malinawan, no? Pero, kasi meron namang
Meron namang pinagbabatayan na nasa discretion ng mga private sectors kung sila ba ay papasok o hindi. Ayun. So, yun yung updates natin. At sa kabilang banda, meron din namang naidulot sa mga magsasaka natin yung ibang magsasaka. Meron nga dito sa Barangay Pakak na ang tagal na daw nilang nakatingala. Walang ulan. Pero ngayon, nagpapasalamat sila at umulan para yung mga palayan ay magkaroon ng tubig. Yes, yan naman ang tulong. Sa kabilang banda. Sa kabilang banda. Oo, ng bagyo. Sige. Okay. Tuloy-tuloy yung yung monitoring naman dyan sa mga... Wala pa namang evacuation Oo, wala pang evacuation. Oo, 0 pa ang evacuation. At may naka-standby naman ng mga relief goods para sa mga nangangailangan ng relief. Oo. Sa mga kababayan nating nakikinig at nanonood, mag-report sa mga may baha. Mag-report po tayo sa Gimba DRRMO. May Facebook pa sila? May Facebook page sila, Gimba DRRMO. Hanapin po ninyo doon. Andun din yung contact numbers ng mga emergency hotlines. Na-post na rin po natin yan kahapon. Actually, isa yan sa mga nakapin post natin sa ating Facebook account. Meron din dyan na mga numbers. Andyan din yung number ng Gimba PNP, BFP, tsaka ng mga ng RHU. Tsaka yung rescue, yung DRRMO, number 1 yun. Ayun. Mainam din na may knowledge tayo kung ano yung mga levels, no? Levels ng mga rainfall pagdating sa ulan. Tapos, syempre, mas maganda kung nakatutok din tayo sa reports ng Pag-asa. Radio